Nagalit si Pangulong Bongbong Marcos matapos madiskubring ghost project ang isang river wall sa Baliwag, Bulacan. Fully paid ang proyekto at markado na itong kompleto kahit hindi naman. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. I'm getting very angry. Halatang inis si Pangulong Bongbong Marcos nang bisitahin ng isang river wall project sa Baliwag, Bulacan kanina. Pagdating niya kasi sa lugar, wala siyang nadat ng river wall. May mga nakabaong bakal, pero wala ni isang hollow block ang nakalatag dito. Ito yung river wall project dito sa Baliwag, Bulacan. May kabuuang haba ito na 220 meters at may budget naman na 55 million pesos. Inaasahan sana na noong Pebrero pa nasimulan ang proyektong ito, ngunit Agosto na, wala pa rin nagagawa ngayon. Walang indikasyon na sinimulan ang pagpapatayo nito, pero kumpleto na raw ito sa dokumento. Fully paid na rin daw ang proyekto mula pa noong June 30. Base sa ipinakitang resibo ng palasyo. Kaya ayon sa Pangulo, malinaw na ghost project ito. Pero wala talaga, 220 meters, 55 million, completed ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. No, I'm not disappointed, I'm angry. Ayon din sa mga residente ng Barangay Piel, ilang beses nang hindi natutuloy ang flood control projects sa kanilang lugar. Baktaw nga po eh. Sana po pag susunod na mga panahon, ayusin po nila. Gawin na lang nila na maayos para di na po kami binaba. Ang kontraktor ng ghost project na ito ay ang Sims Construction Trading. 14 na flood control projects ang hawak nito sa Bulacan. Halos 1 bilyong piso ang kabuuang halaga ng mga ito. Ipinag-utos na ni Pangulong Marcos ang pag-blacklist sa Sims Trading. Mahaharap sila sa mga kaukulang kaso sa ilalim ng Revised Penal Code. Sisiyasatin din daw nila ang iba pang proyekto nito. Sa parte naman ng DPWH, magsasagawa raw sila ng audit para matukoy kung sino ang responsable sa ghost project na ito. We will have to do yung physical and financial audit and i-document na po namin lahat and whoever has been involved in that particular project, we will file the corresponding cases. Handa ring tumulong ang Bureau of Internal Revenue sa ghost projects. Hihingi rin tayo ng mga dokumento patungkol dyan sa mga proyekto na yan at para makita natin talaga at mabusisi kung kamusta ba ang naging tax compliance ng mga contractors ito sa mga proyekto. Ang mga mapapatunayang sangkot sa maanumalyang proyekto ay posibleng maharap sa reklamong paglabag sa Anti-Graft and Corruption Practices Act at malversation of public funds. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.